Isang mapagpalang araw po ng Biyernes sa inyong lahat mga kapatid. Biyernes sa loob ng ika-27 linggo sa karaniwang panahon. And by this time that you are listening to this reflection, ngayon po ay October 12 pa lang ng alas 10 ng gabi dito po sa Milan sa Italy. At sa atin po sa Pilipinas ay October 30 na alas 4 ng madaling araw. Magkaiba po ang time zone natin kaya advance po ang aking pagkasagawa ng pagninilay na ibinabahagi po sa inyo mula po dito sa aming European Marian Pilgrimage at kayo po ay aming pinagdarasal. Sana po ipagdasal niyo din po kami na maging ligtas kami sa aming Marian Pilgrimage. At pagbati po sa lahat ng mga supporters, mga viewers and followers of the Daily Gospel Reflection. Pagbati din po sa lahat po ng mga tumutulong at nakikiisa sa ongoing na pagdalaw po ng mahal na patrona, ang Birhen po Nuestra Señora de la Asunción ng Diocese of Maasin sa Southern Leyte. Isang biyaya po ang pagdalaw ninyo, Mama Mary, sa Dambana San Antonio ng Padua sa pinagpalang bayan ng Pila. Kaya nga po, patuloy nating ipagdasal ang isa't isa at sa mga deboto ni San Antonio ng Padua, sa mga benefactors po namin, sana po huwag kayong magsasawang tumulong sa pangailangan ng pambansang dambana ni San Antonio ng Padua. Patuloy po nating ipagdasal ang isa't isa. At welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita na nakalaan para sa araw na ito. Mga kapatid, sa araw na ito, pagninilayan natin ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Mula po ito sa 11 kabanata, mga talata 15 hanggang 26. At bago ko po simulan ang ibabahaging pagninilay, nais ko pong ipaabot ang pagbati at pasasalamat kay Father Jamie, kay Father Mark Anthony Hamero, ang Parochial Vicar ng National San Antonio ng Padua, at sa lahat po ng mga church workers. Hindi ko na po isa-isahin. Salamat po sa inyong effort that in my absence ay nakita ko po ang inyong kasipagan at ang pag-isikap na gawing matagumpay ang pagdalaw ng mahal na Birhen, ang patrona, Nuestra Señora de la Asunción ng Diocese of Maasin, Leyte. Salamat po sa inyo. At ang title po ng pagninilay na aking ibabahagi ay nagsasabing God's Power over the Power of Evil. Sapagkat sa Ebanghelyo, si Jesus po ay nagpalayas ng masamang espiritu at ang sabi po ng mga lider relihiyoso, yung mga detractors niya, yung mga antagonists, yung mga naiinggit at gustong siraan ng Panginoon na si Jesus ay nagpapalayas daw ng demonyo gamit ang kapangyarihang mula sa prinsipe ng mga demonyo. Pwede ba yon? Sabi nga ng Panginoon, hindi magtatagal ang kaharian ng demonyo kapag siya ay nahahati sa iba't ibang pangkat. Hindi niya pwedeng kalabanin ang kanyang sarili sapagkat hindi magtatagal ang kanyang kaharian. Kaya doon pa lang, maling-mali na. Kaya nga, how does the devil exercise his power? Ang una po, pandaraya, deception. Isipin ninyo, nagpalayas na si Jesus na masamang espiritu, gumawa na siyang mabuti, pero pinipilit po ng mga detractors niya na yung kanyang kapangyarihang ginamit ay galing mismo sa demonyo. O diba? Deception yun. At may mga tao nga na sasabihin, okay lang yan, marami namang gumagawa niyan. Kung ano yung ginagawa ng marami, yun na lang ang okay. Hindi po ganun Ang mali ay mali. Ang mali ay hindi pwedeng gawing tama. At ang tama ay hindi dapat minamali. Wala pong ginawang mali si Jesus. Subalit, ginagawa nilang mali ang ating Panginoon sa kanyang ginawa. And that is perversion of the truth. At yun po ang trabaho ng demonyo, pandaraya. The devil is the prince of lies and deception. When almost everybody is doing something that is wrong, the devil
will make us believe that something wrong is the one that is right. At yun po ay malinaw na pandaraya. How could anyone say that Jesus was casting out demons through the power that comes from the prince of demons? The hardness of their hearts is so evident. And that also happens even nowadays. Marami pa rin po ang matigas ang puso. Talagang nagpapaampon sa kalaban ng Diyos at yung mali ang pinapanigan sa halip manindigan para sa tama at katotohanan. How can we resist the truth? How can we resist goodness, justice? And sometimes we find empty excuses only to justify our hardness of hearts. Hindi po ba? Pangalawang paraan po ng demonyo, seduction. That is allurement or enticement. Sige, lumapit ka. Kasi po, akitin tayo ng demonyo. At dahil ng paraan niya ipandaraya, ano pang gagawin niya? Ipapakita niya yung maganda, yung kaakit-akit. Wala siyang ipapakitang pangit sa atin. Sasabihin niya, okay lang yan, hindi masama yan. At gagamitin niya yung mga bagay na gustong-gusto natin. Alam ng demonyo ang ating kahinaan. Kaya mag-iingat po tayo sapagkat in our weakness, kaya-kaya tayo ng demonyo. But with God on our side, with the strength that comes from God, kaya-kaya nating labanan ang kalaban ng Diyos. There are 3 classic ways by which the devil tempts us. That is with a threat, with a promise, and with a seduction. Kaya ingat-ingat po tayo. At ang pangatlong paraan ng demonyo, division and destruction. Ang gusto po ng demonyo, pag-awayin tayo. Ang gusto ng demonyo, pag-watak-watakin tayo. Sapagkat kapag tayo watak, kapag tayo ay kanya-kanya, kapag sa pamilya walang pagkakaisa, masisira ang buong pamilya. Kaya ang gusto ng demonyo, magkaaway-away tayo. Pero ang pinakamabisang paraan, panalangin. Lalo na ang pagdarasal ng Santo Rosario, especially this month of October. Sabi po ni Bishop Fulton Sheen, the family that prays together stays together. Kaya kung ito ang paraan ng demonyo, deception, seduction, and division and destruction, ano po ang paraan ng Diyos? Ano po ang ginagamit ng Diyos? Creation, salvation, and sanctification. Yan po ang nais ng Diyos, na tayo ay maging kakampi niya. No? He exercises His power through creation, through salvation, and sanctification. Kaya nga, a person whose heart is empty of God is always ready for the taking of the devil. Kaya lagi nating punuin ng presensya ng Diyos ang ating kalooban. Magdasal at magiging malakas tayo. 3 things to remember. Una, the devil remains an enemy of God. And so, the fight of Jesus must always be our fight too. Pangalawa, he who is not with Jesus is against Jesus. To be on the side of Jesus is to be on the side of truth and to be on the side of all that is beautiful and good. Pangatlo, bantayan natin ang ating puso. Sapagkat ang pusong walang laman, ang pusong walang presensya ng Diyos, ay kayang-kayang nakawin ng kaaway ng Diyos. An empty heart is always ready for the taking of the devil. Pero huwag mag-alala, because no matter how hard the devil tries, he will never win against you for as long as you fight with him with the God who is within you. Remember that the power of evil is nothing compared to the power of God that is within you. Manalangin tayo. Ama naming banal, Diyos sa mga pangyarihan, maraming salamat po sa lakas na patuloy mong ibinibigay sa amin upang ang laban na aming hinaharap araw-araw, ang laban sa kasamaan ay aming palaging mapagtagumpayan. Amen. Maraming salamat po. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ating pagninilay sa araw na ito. Kung nagustuhan po niyo at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Let us fill the world with the message and power of God's words. Maraming salamat at pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.